Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Itong linggo, ang pag-aralan natin ay una, ang kamatayan ni Joseph Smith. Sa Nauvoo, di ba pinag-usapan natin sa ibang lessons na nandun sila sa Nauvoo at maganda naman ang panahon nila doon, pero maikli lang na naging maganda. Nagkaroon na naman ng mga persecution. Parang palagi naman kahit saan sila pumupunta may persecution. So sa Nauvoo, by 1844, nagkaroon na ng maraming persecution. At yung iba, sinabi nila na si Joseph Smith, traitor siya. Yung ibang hindi miyembro. Kaya um, sinabihan sinabihan sila ng mga miyembro or sinabihan ang mga miyembro na kung hindi pupunta doon si Joseph Smith sa Carthage na Illinois, yung medyo malapit sa Nauvoo, para magpakita sa judge doon. Ang gagawin nila ay magpadala sila ng maraming tao sa Nauvoo para iwasak ang mga bagay nila doon, ganyan. Kaya si Joseph at ganoon din si Hiram Smith, um, sabi niya, sige, punta na lang kami sa Carthage para makita kung anong mangyari. Pero si Joseph Smith sa panahon na yan, alam niya na papatayin siya. Um, sa June 27, 2 araw pagkatapos ng pagpunta nila sa Carthage, may mob na pumunta doon, mga 150 hanggang 200 na tao, na pumunta doon at pinatay talaga si Joseph Smith at saka si Hiram Smith. Si John Taylor at si Willard Richards nandoon din sa Bilanguan din, pero hindi naman sila pinatay. Si John Taylor binaril at nasaktan siya pero hindi siya namatay. Tapos si Willard Richards, walang nangyari sa kanya. Hindi siya binaril or kahit ano. Pero um, sa uh, pagkatapos nito, si John Taylor, may sinulat siya tungkol sa nangyari noon at ganoon din tungkol kay Joseph Smith at kay Hiram Smith. At meron yan sa Doctrine and Covenants sa section 135. Um, Basahin natin ang isang verse lang sa section 135. Gusto ko lang mag-focus dito. Itong sinabi ni John Taylor kung anong ginawa ni Joseph Smith para sa ating lahat. So basahin natin yan. Verse 3 sa section 135. Si Joseph Smith, ang propeta at tagakita ng Panginoon, ay nakagawa ng higit pa maliban lamang kay Jesus para sa kaligtasan ng mga tao sa daigdig na ito kaysa sa sinumang tao na kailanman ay nabuhay rito. Sa maikling panahon ng 20 taon, kanyang inilabas ang aklat ni Mormon na kanyang isinalin sa pamamagitan ng kaloob ng kapangyarihan ng Diyos at siya ring naging daan ng pagkakalathala nito sa dalawang lupalop. Ipinadala ang kabuuan ng walang hanggang ebanghelyo na nilalaman nito sa apat na sulok ng mundo. Inilabas ang mga paghahayag at kautosang bumubuo sa aklat na ito ng doktrina at mga tipan. At marami pang ibang magagaling na kasulatan at mga tagubilin para sa kapakinabangan ng mga anak ng tao. Tinipon ang maraming libo-libong banal sa mga huling araw. Nagtayo ng isang malaking lungsod at nag-iwan ng katanyagan at pangalan na hindi maaaring mapatay. Siya ay nabuhay na dakila at siya ay namatay na dakila sa paningin ng Diyos at ng kanyang mga tao. At gaya ng karamihan sa hinirang ng Panginoon noong mga sinuunang panahon, ay tinatakan ang kanyang misyon at kanyang mga gawain ng kanyang sariling dugo, at gayon din ang kanyang kapatid na si Hiram. Sa buhay sila ay hindi nagkalayo at sa kamatayan sila ay hindi pinaghiwalay. Kaya isipin natin kung gaano karami talaga ang ginawa ni Joseph Smith para sa atin. Siyempre, mas marami talaga ang ginawa ni Jesu Cristo para sa atin. Pero si Joseph Smith, sa pangitan niya, ay pinanumbalik ang Ebanghelyo sa panahon natin kasama ng lahat ng kaalaman, lahat ng ordinansa na kailangan natin para makabalik tayo sa ating Ama sa langit. Ganun din,
binalik ang Aklat ni Mormon, or binigay sa atin ang Aklat ni Mormon na sinalin yan, yung Doctrine and Covenants, maraming iba't ibang revelation para sa atin. Alam natin ang mga temple ordinances dahil sa kanya. Basta marami talaga ang ginawa ni Joseph Smith para sa atin. Kaya sana magpasalamat tayo palagi sa ginawa niya. At yan ang bahagi ng invitation natin itong linggo. Humanap ng mga paraan upang mapalakas ang iyong patotoo tungkol kay Joseph Smith bilang propeta at ibahagi ang patotoong iyon sa iba. Sana gawin natin ito dahil mahalaga talaga na malaman natin na si Joseph Smith ay isang tunay na propeta ng Diyos. Mahalaga din na may patutuo tayo tungkol sa mga ginawa niya, halimbawa yung Aklat ni Mormon at yung mga temple ordinances, mga ganyan. Kaya sana hanap tayo ng paraan para maging mas malakas ang patutuo natin tungkol dyan. Sige, so yung susunod na section, section 136, ay nangyari sa 1847 pa. Ito, yung pagkatapos ng kamatayan ni Joseph Smith, marami talaga nangyari na persecution. Yung iba gusto talaga nila, yung ibang hindi miyembro gustong paalisin talaga ang mga saints doon sa Nauvoo. Yung mga 1845, mga huling bahagi ng 1845, talagang nakikita ng saints na hindi sila pwedeng tumira sa Nauvoo dahil sobrang grabe talaga ang persecution doon. Kaya inisip nila na maganda sana umalis sa spring ng 1846, mga April, May, ganyan sana. Pero dahil sa persecution, umalis naman sila sa yung winter, mga January, February, ganyan, ng 1846, na malamig, na maraming snow, maraming ice, yung pangit talagang panahon. Bago pa sila umalis, alam nila na malapit ang panahon na kailangan umalis, kaya sinubukan nilang tapusin ang temple sa Nauvoo. Natapos naman nila at marami silang ginawa na sariling mga endowment at temple marriage doon. Konti lang ang panahon nila para gawin ang mga iyon para sa mga patay na. Pero marami naman silang ginawa na baptism para sa mga patay noon pa dahil ginawa nila una ang baptismal font, dinedicate nila una. Pero alam nila na mahalaga talaga itong templo, yung temple ordinances, kaya ginawa talaga nila yan. So sa February 4, 1846, yan ang unang mga wagons na umalis sa Nauvoo para pumunta sa west. Hindi pa nila alam kung saan talaga sila pupunta. Alam naman ni Brigham Young na may sinabi si Joseph Smith tungkol sa Rocky Mountains, kung saan yung Salt Lake banda. Pero hindi pa pinahayag sa kanila kung saan talaga sila pupunta. So sa una, pumunta sila or dumaan sila sa Iowa. Yung Iowa na yan, malapit lang, yung katabi lang ng Illinois, pero mahirap talaga ang daan dahil malamig una, at ganun din, nang hindi na masyadong malamig, maraming putik dahil natutunaw na ang snow. Kaya mahirap talaga ang daan. Maraming saints ay nahirapan talaga, yung iba namatay, maraming nakasakit. Pero nakadaan naman sila doon. Matagal talaga ang biyahe niyan. Dapat ilang linggo lang na makadaan sila, pero ilang buwan yan dahil sa grabe talaga na panahon at grabe na nangyayari sa daan. Sa winter, mga end ng 1846 at beginning ng 1847, nandoon sila sa tinatawag na winter quarters. Malapit yan sa Omaha, Nebraska. Kaya medyo malayo na sa Illinois, sa Nauvoo. Itong winter quarters, nahirapan din sila dahil winter naman, konti lang ang meron sila, yung mga pagkain, mga ganyan, kaya may mga iba na namatay doon, yung iba nakasakit. Pero sa panahon na yan, sa January 1847, may natanggap si Brigham Young dahil siya yung propeta na pagkatapos kay Joseph Smith. May natanggap siya
na revelation at nahahanap natin yan sa section 136. Itong section 136 ay nagsabi sa kanila kung anong kailangan nilang gawin. Ito talaga ang nagsabi sa kanila na sige, yung gagawin ninyo yung pagkaroon ng mga kumpanya na may mga 50 na tao, mga 100 na tao, mga ganyan. May mga captain sila ng bawat grupo ng mga tao. Ito talaga ang revelation na nagsasabi sa kanila kung paano sila makakapunta sa Salt Lake na hindi sila masyadong mahihirapan. Siyempre may mga pagsubok pa rin, pero at least mas lalo nila magagawa ito kung sundin nila ang sinasabi ng Diyos sa revelation na ito. Basahin natin ang section 136 verses 8 hanggang 11 dahil ito din ay isang mahalagang bagay para sa kanila sa panahon na yan. Bawat samahan ay magdala ng makasukat na panustos alinsunod sa pakinabang ng kanilang ari-arian sa pagsasama sa mga maralita, balo, ulila sa ama at sa mag-anak na mga yaong umanib sa hukbo upang ang mga daing ng mga balo at ng mga ulila sa ama ay hindi makarating sa mga tenga ng Panginoon laban sa mga taong ito. Bawat samahan ay maghanda ng mga bahay at bukid na mapagtataniman ng butil para sa mga yaong maiiwan sa panahong ito, at ito ang kalooban ng Panginoon hingil sa kanyang mga tao. Gamitin ng bawat tao ang lahat ng kanyang impluensya at ari-arian upang ilikas ang mga taong ito sa lugar na pagtatayuan ng Panginoon ng isang istaka ng Zion. At kung gagawin ninyo ito ng may dalisay na puso, ng buong katapatan, kayo ay pagpapalain. Kayo ay pagpapalain sa inyong mga tupahan at sa inyong mga bakahan at sa inyong mga bukid at sa inyong mga bahay at sa inyong mga mag-anak. Kaya sinabihan talaga sila ng Diyos na kailangan magtulungan sila. Kung may mga tao na mahirap, kung may mga tao na walang ama, kung may mga tao na basta kahit anong pagsubok, kailangan magtulungan sila. Tulungan nila ang sasama sa kanila, magdala sila ng sapat na pagkain at mga ibang gamit para sa lahat ng sasama sa kanila. At kailangan yung bawat grupo may mga kasama doon, hindi naman na isang grupo lang yung lahat ng mahirap, tapos yung iba yung hindi mahirap. Kailangan magsama-sama or isama nila ang mga mahirap sa bawat kumpanya. Ganun din, ang mga tao na hindi pa makaalis sa winter quarters, kailangan tulungan sila na pwedeng magtanim ng mga kung anong kailangan nila na mga gulay, mga kung ano-ano, para meron silang mga pagkain at ibang mga bagay na kailangan nila kung nandoon lang sila, kung hindi pa sila aalis. Dahil sa una, hindi naman lahat ay nakaalis sa winter quarters. Yung iba, nag-aantay sila sa ibang pamilya nila na hindi pa dumating. Yung iba, sobrang nahihirapan sa sakit, ganyan. Kaya hindi sila makalakad. Kaya yung iba na iwan sa winter quarters. Pero kailangan tulungan sila. At sinabihan din ng mga saints na kailangan maghanda sila ng paraan para ang mga tao na gustong sumama pwedeng sumama. At ang mga tao na wala pa doon sa winter quarters, pwedeng pumunta doon para makapunta pagkatapos niyan sa Salt Lake City. Kaya sa panahon din natin, kailangan isipin natin ang mga mahirap. Siyempre, lahat tayo may mga pagsubok. Kaya kailangan magtulungan tayong lahat. Kung uh, kung wala tayong kahit ano sa buhay, kung tayo ang mahirap, kailangan humingi tayo ng tulong, pero kailangan din maghanap tayo ng paraan para tumulong sa iba. Kahit hindi sa pera, kahit hindi sa gamit, kahit sa pagtulong lang yung servisyo, ganyan, pwede naman tayong tumulong. Lahat tayo may responsibilidad na tumulong sa iba't ibang tao. Yung isa pa na kautusan na binigay ay nahanap sa section 136 verses 28 hanggang 29.
Kung kayo ay masaya, purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, ng musika, ng pagsasayaw, at ng isang panalangin ng pagpapuri at pasasalamat. Kung kayo ay malungkot, manawagan sa Panginoon ninyong Diyos ng may pagsusumamo upang ang inyong mga kaluluwa ay mangangalak. So kailangan or gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng kagalakan sa buhay natin. Gusto niyang ipakita natin ang kagalakan natin sa Kanya sa pamamagitan ng musika, ng pagsasayaw, ng kahit ano na maganda na maipakita natin sa Kanya ang kagalakan natin. Kung malungkot tayo, dapat magdasal tayo para maging masaya tayo. Kaya kailangan talaga ito na gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng kagalakan sa buhay natin. At ilang beses talaga sinabi sa atin ni President Nelson sa last few years na hindi naman ibig sabihin na may mga pagsubok tayo na hindi tayo magiging masaya. Pwede tayong maging masaya kahit anong nangyayari sa buhay natin. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos at mag-isip tayo tungkol sa mga biyaya natin. Huwag natin isipin masyado ang mga pagsubok. Dahil alam natin na tutulungan tayo ng Diyos basta gawin natin ang kaya natin at magtiwala tayo sa Kanya. So ito ang sa journal prompts din natin itong linggo. Ano ang kahulugan sa akin ng sakripisyo ni Joseph Smith? Paano ko matutulungan ang mga mahihirap o nangangailangan sa aking paligid habang naglalakbay tayo sa buhay? Sana isipin natin yan. Hanap tayo ng paraan para tumulong sa iba. Alam ko na propeta talaga si Joseph Smith. Alam ko na siya ang pinili ng Diyos para ipanumbalik ang Ebanghelyo sa panahon natin. Alam ko na kailangan gawin natin ang mga turo ni Joseph Smith at ng mga ibang propeta pagkatapos niya. Mas lalo ngayon, si President Dallin H. Oaks, ang president ng simbahan, siya ang propeta natin ngayon. Kaya sundin natin ang mga sinasabi niya. Sana isipin natin palagi na mahalaga talaga na mayroon tayong mga propeta sa panahon natin. Dahil sa kanila, pwede natin malaman kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants section 137 at 138. Salamat sa panonood.